Hello, and for today's video ay battery assembling. So ito na, malapit nang matapos yung aking preparation sa battery. So ngayon, ito yung mga components ng aking battery sa pag-assemble ng battery. So ito yung magiging base ng aking battery. Dito ilalagay ko yung battery, yung dalawang grupo, walang piraso dito. So nilagyan ko rin ng stopper para hindi gumalaw yung battery. At ito naman yung restrain board ko. So ito ay ilalagay ko dito sa pagitan para ma-restrain yung battery, para hindi na siya lumubo pa pag nasa operation na siya. So ito yung magiging restrain ng battery para hindi siya lumubo. So hindi ko siya i-compress. So hikitan ko lang siya hanggang sa doon sa kung saan naabot yung block ng battery. At ito naman yung mga components. So ito BMS and yung bagong version ng GK BMS, yung inverter type. At yung mga accessories niya, cable at saka communication interface, terminal block at sa mga lugs. At ito naman yung battery monitor, and then 18 AWG na cable para sa connection ng battery punta dito sa terminal block at terminal block to BMS. So yan, at sisimulan ko na itong pag-assemble para matapos na itong aking battery setup na Lithium 314 amp hour 48 volt system.
So ito na guys, at natapos ko nang i-assemble itong aking LiFeView 4 battery na 314 amp hour na may actual capacity na 334 amp hour. So ito yung mga components niya sa pagbuo. So itong BMS, GKey BMS inverter type. Ito yung latest version ng GKey BMS. So may capacity ito hanggang 200 amps na charging discharging. At mayroon siyang Android app na pwede mong i-connect sa cellphone para configure mo yung mga parameters niya. So mag-download mo yan sa Android app at makikita mo yung configuration niya. And then dito naman sa mga wire terminal, yun yung sa wiring niya para sa balancing, active balancing niya, at saka sa monitoring ng battery cell, bawat voltage cell ng battery. Yung kulay black naman, ito yung mga apat na temperature para may monitor yung fast bar monitor. So nilagay ko yan sa fast bar. So hinati ko lang siya sa isang apat na grupo. So every 4 cell ay naglagay ako ng isang temperature sa positive line. So doon ako nalagay sa B4 positive. And then pangalawa, dito naman sa B8 positive. And pangatlo, dito sa B12 positive. And then panghuli, dito sa B16 positive. So apat na temperature sensor para ma-monitor yung bus bar temperature during charging at saka discharging. Nakikita yan sa Android app. Itong mga terminal from B0 to B16. Itong B0 ay nakatanik dito sa negative. And then from B1 to B16 nakakabit siya sa positive ng every cell. So B1 positive, B2 positive, and so on hanggang B16 positive. And then mayroon din siyang positive dito para sa supply ng BMS positive, dito rin sa B16 positive. And then itong cable na ito ay dinaan ko siya sa terminal block kasi maiksi lang yung cable na yan, at para i-layout ko siya ng maayos ay naglagay ako ng terminal block at nagbutsag ako ng cable direkta dun sa battery para maganda tingnan yung pagka-layout niya. So yun, at sa pag-testing naman ito bago simulan, ang ginawa ko kanina, inisure ko yung mga voltahe. So ito B0 hanggang B16 at ito yung positive. So dito sa B1 negative ako dito, tapos dito yung positive ko B1. So nakakuha ako ng 3.5 volts. And then pag dito naman sa B2 nakakuha rin ng 3.5 plus dito sa B1. So ganoon din sa B3, voltage sa B3 plus B2 plus B1 and so on. So ganyan yung pag-check nya. Sunod-sunod siyang tumataas. I-add up mo lang yung bawat cell para makuha mo yung voltage ng isaktong voltahe. At malalaman mo kung mali yung pagka-wiring, nang biglang may tumaas dito, dito naman mataas, dito mababa. So malalaman mo na mali yung wiring mo. So, ganun yung pag-check niya. Add up ka lang sa first terminal dyan. So, ganun din dito. Add up ka lang din. So dito ay isa-isa nakakabit doon. Dito naman sa terminal ng negative sa BMS, yung negative ng buong battery, at naglagay ako ng bus bar para maikabit yung dalawang terminal, kasi yung dalawang terminal na ito, ang pagkakaintindi ko dito ay hati sa dalawa para tumaas yung capacity na hanggang 200 amps. So malamang itong isang terminal ay kaya niya 100 amps, dito naman sa isa kabila 100 amps. So pag pinagsama 200 amps yung total capacity niya, kaya niyang i-handle. So, sa akin naman ay ang siniting ko lang sa aking hybrid ay hanggang 100 amps lang yung charging niya. So sa discharging, so hanggang 100 amps lang dahil nasa hindi naman naabot sa 5 kW yung load ko. So ganoon din dito sa kabila, ilagay din ako ng busbar. Itong busbar na to ay customize lang to, galing ito sa aking busbar na extra sa aking battery. So pinating ko lang at nilagay ko dito. So
kasi wala akong ibang mahanap na ibang bus bar. At yung iba naman, gumagamit sila ng dalawang kable dito, maliliit na kable. Kaso wala akong maliit na kable. Pag naglagay pa ako ng dalawang malalaki, oversize na. So ito na lang, lagyan ko na lang ang bus bar. And then, dito may kinabit din akong battery monitor. So ito yung battery monitor. So makikita ko dito yung capacity niya, ilang percent, at saka voltage ng battery, at saka yung charging, discharging current. At makikita din dito yung difference ng bawat cell. So ngayon ay nasa 6 millivolts yung difference niya, so balance siya. Yung average ng voltage dito rin. At makikita din dito yung voltage ng bawat cell, para kung gusto mag-monitor kung ilang voltahe, so dito mo makikita. Kung may mga alarm, dito din makikita. Ngayon, ang nakasiting ngayon sa aking hybrid inverter ay nakasiting na siya sa SBU. So, priority niya ay solar, battery, utility. Pero yung utility ay naka-disable na, naka-off na lang siya. Pang emergency na lang yung aking grid line, easy input. Pag nagre-repair ako sa battery o nag-maintenance, ay magagamit ko na yung grid, pang ano na lang siya, pang backup or maintenance purpose. So, yung setting ko ngayon sa excuse me, yung sa hybrid inverter ko ay SBU na. So, ang priority para mag-supply sa load ay solar. Pag hindi kaya na solar, itong battery naman ang magsusupply. And then during harvest naman, ang priority sa pag-charge ay solar lang. At walang i-disable pa rin yung charging sa utility, at naka-off din yung breaker para sure na hindi talaga magkonsumo sa utility or sa grid. So ito na, at kompleto na ang aking hybrid solar setup na may 6.2 kW hybrid inverter at 5 kW na solar power at battery, LiFePO4 battery na 314 amp hour na may actual capacity na 334 amp hour. So sa ngayon at naka-online ang aking setup, at hayaan ko lang siyang i-observe muna ng ilang araw, at sa susunod na video ay i-update ko kayo kung ano yung status niya sa kanyang normal operation. So stay tuned ulit para sa susunod na update.